Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. 2 tulog na lang at magsisimula na po ang panibagong taon. New Year pero same old good vibes naman tayo dito sa ating programa. Kaya sa pagpapatuloy ng ating year-end special, sabay-sabay tayong maantig muli at humanga sa kwento ng mga kawani ng Philippine Ports Authority na nagpakita ng katapatan, kahusayan at kabayanihan sa larangan ng serbisyong publiko. Ako si Eunice Samonte. Balikan natin ang mga kwentong good vibes at pagtatagumpay dito sa PPA ngayon 2024 Year-End Special. Sa gitna ng araw-araw na pagpapatakbo sa ating mga pantalan, hindi pa rin nakakalimutan ng PPA na makibahagi sa mga pandaigdigang selebrasyon. Para sa ating top 4 pick this episode, muli nating tunghayan kung paano nga ba pinagdiwang ng PPA ang mga selebrasyong ito na nakatuon sa pagpapasaya sa mga pasahero at komunidad na malapit sa pantalan. Sari-saring mga pakulo ang ginawa ng iba't ibang mga PMO para bigyang pugay at magpakita ng pagpapahalaga sa mga nanay sa pagdiriwang nitong Mother's Day. Libreng manicure para sa mga mami ang isa sa mga pakulong ito na ginawa sa Tagbilaran Port sa Bohol. Namahagi rin ng PMO Bohol ng mga libreng pamaypay at sa malamig para pantanggal init ngayong summer season. Harana naman ang handog ng PMO Negros Oriental Siquijor sa mga nanay na pasahero. Umawit ng iba't ibang mga kanta ang mismong mga kawani ng nasabing PMO upang magbigay pugay sa mga ina na naghihintay sa loob ng pantalan. Sa Calapan Port naman, mga ballpen na may kalakip na mga mensahe ang natanggap ng mga mami na empleyado ng PMO. Samantala, sa Terminal Management Office o TMO Balingoan, naging matamis ang selebrasyon ng Mother's Day matapos mamigay ng mga libreng tsokolate at tubig ang mga kawani ng TMO sa mga nanay na naghihintay ng kanilang mga biyahe sa pantalan. Lalong naging espesyal ang pagdiriwang ng Father's Day sa Port Management Office ng Negros Oriental Siquijor matapos maghandog ang mga kawani ng nasabing PMO ng isang harana sa mga tatay. Sa isang Father's Day special, inawitan ng mga kawani ng nasabing PMO ang mga tatay bilang pagkilala sa kanilang husay at dedikasyon. Namigay din ang PMO ng face towels at manamig na mga inumin sa mga ama na dumaraan sa Passenger Terminal Buildings 1 and 2, gayon din sa security guards at porters. Sa mga litratong ipinadala ng PMO, baka sa mukha ng mga tatay ang saya at sorpresang hatid ng pagkilala sa kanila sa araw na inilaan para kilalanin ang kanilang sakripisyo at pagtataguyod sa kanilang mga pamilya. Sa ibang balita naman, talagang ramdam na ramdam ang Halloween nang mag-trick or treat ang nasa higit 200 mga bata sa head office ng Philippine Ports Authority bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Children's Month. Cuteness overload ang hatid ng mga batang nagsuot ng kani-kanilang Halloween costumes nang sila ay maglibot sa iba't ibang mga opisina sa head office ng PPA nitong Miyerkules, October 30. Mayroong nag-ala superhero, Disney princess, at mga makapanindig balahibong kasuotan. Ayon sa isang organizer ng event na ito, mahalaga ang isinagawang trick or treat para mas maging malapit ang mga bata sa kanilang mga magulang o guardians. Lahat po ng mga bata or yung mga anak ng mga employee natin, ini-invite natin at nag-organize tayo ng event para sa kanila. So, every year, masaya yung mga bata kasi nakakapunta sila dito and then nakikita nila yung saan ba nag-work si mami nila, yung mga ganun po. Nasaksihan din natin ngayong taon ang mga nakaka-inspire at nakakatuwang mga storya na nangyari mismo sa mga pantalan ng PPA. Para naman sa ating third pick this episode, panoorin natin muli ang mga kwentong ito na aming tinutukan. Hindi naging hadlang ang edad para sa 6 na kawani ng Port Management Office ng Mindoro nang sila ay makapagtapos ng elementarya at junior high school sa ilalim ng alternative learning system. Umakyat ng entablado at sabay-sabay gumraduate sina Noriel Mendoza, Ernie Bauyon, Marilyn Carena, Minerva de la Cruz, Anaceta Dueñas at Agripina Pojas na may mga edad na 34 hanggang 54 years old. Nakatanggap ng medalya at Academic Excellence Award sina de la Cruz at Carena.
Sa mga litratong ipinadala ng PMO Mindoro, bakas sa mukha ng anim ang saya at ang iba ay naging emosyonal pa nga nang matapos ang graduation ceremony. Nakapagtapos ng pag-aaral ang anim sa tulong ng PMO Mindoro na siyang naghanap at nag-ayos ng kanilang requirements sa eskwelahan. Isang babaeng na-stranded sa Surigao Port matapos umano maging biktima ng scam ang natulungan ng Good Samaritans at Port Police officers na makauwi sa kanyang probinsya. Ayon sa naging panayam ng Port Police sa babae, siya ay nanggaling pa sa Bacolod City sa Negros Occidental at naglayag patungong Dapa sa Siargao Island para umano makipagtagpo sa kanyang live-in partner at makuha ang kanyang share sa kanilang business venture. Pero pagdating umano ng 48 taong gulang na babae sa Siargao, may iba nang kinakasama ang kanyang live-in partner. Wala rin umano siyang nakuhang pera mula sa kanilang business venture at ang kanyang natitirang pera ay nagamit na bilang pamasahe patungong Siargao. Pero sa tulong ng mga Good Samaritans sa Dapa Port, nakasakay ang babae patungong Surigao Port. Sa tulong naman ng Port Police at Philippine Coast Guard, nakasakay din ang babae mula Surigao Port patungong Cebu City. Kwentong good vibes naman tayo mga kapantalan, isang cute na asong nagngangalang Pogi ang naibalik na sa kanyang fur mom matapos itong matagpuang pagala-gala sa Surigao Port. Nakita si Pogi ng security team ng Surigao Port na tila nawawala at nagtatago sa likod ng mga halaman. Pero nang makita nito ang mga miyembro ng security team ay agad din itong nakipaglaro na nakabihag naman sa kanilang mga puso. Para matuntuan ang fur parent ni Pogi, nagpost sa social media ang mga kawani ng Port Management Office ng Surigao. Matapos lang ang isang araw, naibalik na rin si Pogi sa kanyang fur mom na si Teresita Navarro. Naging emosyonal ang reunion ng dalawa at kitang-kita sa video na ipinadala ng Port Management Office ng Surigao ang saya ni Pogi nang makita niyang muli ang kanyang fur mom. Tuloy-tuloy lang ang good vibes dito sa ating 2024 year-end special. Ilan sa mga pagkilalang natanggap ng PPA ngayong taon, babalikan natin after the short break. Hello mga biyahero! Nagpaplano ba kayong bumiyahe sa barko patungo sa mga iba't ibang tourist spots sa bansa? Arot na! Pero bago yan, alamin muna ang mga bagay na ipinagbabawal na dalhin sa mga pantalan. Dito lang yan sa Papaano Ba? Para sa mga biyahero na papasok sa mga pantalan, ipinapaalala ng PPA na bawal ang pagdadala ng lahat ng klase ng mga pampasabog o paputok, baril at bala, at pati na ang matatalim na bagay. Bawal din ang mga nakakasunod na material o kemikal na delikado sa kalusugan at kaligtasan ng mga pasahero. Bawal din ang pagpasok ng anumang uri ng alak. Bukod sa mga bladed items o deadly weapons, mahigpit ding ipinagbabawal sa mga pantalan ang mga pork at meat products. May mga local government kasi na ipinagbabawal ang pagdadala nito dahil sa banta ng African Swine Flu. Kaya dapat alamin sa mga LGU na inyong pupuntahan. I-check na ang mga yan at tara, pasyal na tayo! At muli nagbabalik ang PPA ngayon, 2024 year-end special. Ngayong taon, umani ng iba't ibang mga parangal ang mga kawani at mga Port Management Office na nasa ilalim ng Philippine Ports Authority. For our second pick, balikan natin ang mga tagumpay na ito na nagsilbing testamento sa kahusayan ng mga kawani ng PPA. 8 Port Police officers mula sa Port Management Office ng Western Leyte Biliran ang nagawaran ng parangal dahil sa kanilang kagitingan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa ginanap na Pagsaludo 2024 Awards and Rewards Program for Uniformed Personnel and their Force Multiplier sa Ormoc City, Leyte, nitong ika-13 ng Hunyo, nabigyan ng parangal ang Port Police Division ng nasabing PMO sa unit category at individual category. Kabilang sa 8 Port Police officers na nabigyan ng parangal ang Acting Division Manager ng nasabing Port Police Division na si SPPI Kirsten Joy Duran. Ang mga naparangalan na Port Police officers ay nakatanggap ng Medal of Recognition, Plaque of Commendation at cash incentives. Ang Pagsaludo 2024 ay inorganisa ng Department of Interior and Local Government Ormoc City at naglalayong kilalanin ang sipag at dedikasyon ng mga uniformed personnel sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan.
Muling nadagdagan ang bilang ng mga Port Police nang makapagtapos ang 31 trainees sa Basic Port Police Training Course sa La Union. August 19, nang gumraduate ang trainees na ginanap sa head office ng PPA sa Maynila. Ang kanilang graduation ceremony ay dinaluhan ni PPA General Manager Jay Santiago na tinawag ang mga bagong Port Police bilang mga tulay sa pagpapatupad ng batas, seguridad sa pantalan at kalakalan. Ani Santiago, kayo, ang mga bagong opisyal ng PPA Port Police, ang unang hanay sa pagtatanggol laban sa mga banta sa seguridad ng ating mga pantalan. Sa pamamagitan ng inyong training, nahuhubog ang inyong kakayahan upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating. Ngunit higit sa inyong pisikal na lakas at taktikal na kaalaman, inaasahan din natin mahuhubog ang inyong pagkatao, ang inyong katapatan, ang inyong pagpapahalaga sa katarungan at ang inyong dedikasyon sa batas. Ang mga katangiang ito ang magiging gabay nyo sa lahat ng inyong magiging aksyon sa mga panahon ng kapayapaan at sa mga oras ng kagipitan. pero bago sila opisyal na matawag ng mga Port Police, dumaan muna sa butas ng karayom ang trainees. Sa PPA Training Center sa San Fernando, La Union, isang buwang nagsanay ang 31 trainees sa firing drills, physical conditioning, at nasubukan din ang kanilang kakayahan at dedikasyon na maging mga tagapagbantay ng mga pantalan sa ilalim ng ahensya. Sa kasalukuyan, higit 200 ang bilang ng mga Port Police sa buong bansa. Pero dahil sa mas maraming bilang ng mga infrastructure na pinapagawa ng PPA, inaasahang mangangailangan pa ang ahensya ng mas marami pang mga Port Police. Inaasahan namang muling magkakaroon ng Basic Port Police Training Course at panibagong mga trainees sa buwan ng Setyembre. Napili bilang isang finalist sa prestiyosong 2024 Sustainability Awards ng International Association of Ports and Harbors ang Greenport Initiatives Project ng Surigao Port. Isa ang Greenport Initiatives ng Surigao Port sa top 3 finalists sa Environmental Care category ng Patimpalak, kasama ang mga kilalang pantalan sa mundo gaya ng Port of Antwerp, Bruges at Littleton Port Company. Ito ang unang pagkakataon ng isang pantalang nasa ilalim ng Philippine Ports Authority ay nakarating sa finals ng nasabing Patimpalak na madalas din tawagin bilang Ports Oscars. Ang Green Ports Initiatives Project ng Surigao Port ay naglalayong bawasan ang pagdepende ng pantalan sa fossil fuels gaya ng langis at natural gas sa pamamagitan ng paggamit ng solar power at shore-based power supply systems. Naglalayon din ito makamtan ang pangmasmatagalang sustainability sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang environmental management system na sumusunod sa international standards. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, nais ng Surigao Port na maging isang model sa green initiatives na tutularan ng iba pang mga pantalan sa bansa. Inaanyayahan naman ng Port Management Office ng Surigao ang publiko na makilahok sa proseso ng botohan na magko-contribute sa 30% ng final decision sa Patimpalak. Bukas ang botohan hanggang September 13. Bumisita lamang sa website ng World Port Sustainability Program at piliin ang Green Port Initiatives sa ilalim ng Environmental Care category. Nakatanggap ng Environmental Stewardship Award ang Port Management Office ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro bilang pagkilala sa pangangalaga nito sa kalikasan sa mga pantalang nasa ilalim nito. September 5 nang ginanap ang 3rd Impact Awards ng OFW Portalist sa Marriott Hotel sa Pasay City na dinaluhan ni PMO MOC Port Manager Isidro Botaslak Jr. Nabigyan ng Environmental Stewardship Award ang nasabing PMO dahil sa paggamit nito ng green technology, waste management programs at mga hakbangin na naglalayong makabawas sa carbon footprint ng mga pantalang nasa ilalim nito. Samantala, kinilala naman ang PMO Lanao del Norte Iligan bilang Chapter Awardee 2024 ng Philippine Red Cross Iligan Chapter sa Blood Donors Awarding Ceremony na ginanap noong September 5. Ang naging programa ay nakatuon sa pagpapasalamat ng Philippine Red Cross sa mga blood donor na laging handang magbigay ng dugo upang makatulong sa komunidad. Nabigyan naman ng pagkilala bilang Blood Galloners 2024 si Michael Melchor Nuevas mula sa nasabing PMO. Isa na namang pantalan na nasa ilalim ng Philippine Ports Authority ang nabigyang pagkilala dahil sa mga inisyatibo nito sa pangangalaga sa kalikasan. Nakatakdang bigyan ng parangal ng APEC Port Services Network Green Port Award System 2024 ang General Santos Port na isa sa mga pantalang nasa ilalim ng Port Management Office ng SOCSARGEN. Ayon sa PMO, ang General Santos Port kasi ay patuloy na nagsasagawa ng mga aksyon na nakatuon sa pagpapanatili ng kapaligiran at pagbawas sa mga masasamang epekto ng operasyon ng pantalan sa kalikasan.
Ang Greenport Award System ay isang inisyatibong nagnanais i-promote ang environmentally sustainable practices sa mga pantalan sa mundo. Bago kilalanin sa ilalim ng award system na ito, dumaraan muna sa masusing ebalwasyon ang mga pantalan sa iba't ibang larangan gaya ng energy efficiency, waste management, water conservation at emission reduction. Gaganapin ang award ceremony sa October 24 sa Kota Kinabalu, Malaysia. Sa larangan naman ng katapatan sa serbisyo, hindi magpapahuli ang mga empleyado ng PPA. Sa ating top pick this special episode, panoorin natin muli ang mga kwento ng mga nagpakita ng katangi-tanging katapatan ngayong taon sa Pasahero. Magandang umaga mga kapantalan. Ako si Karen Ancheta at welcome po dito sa unang episode ng Pasa Hero, kung saan kikilalanin ang mga kababayan natin na nagpakita ng katapatan, kahusayan at kabayanihan sa ating mga pantalan at sa iba't ibang panig ng bansa. At ngayon, makakasama natin ang isang porter ng Prudential Customs Brokerage Services Incorporated, Port Terminal Management Corporation mula Zamboanga del Norte na nagsauli ng nawawalang backpack ng isang pasahero. At siya po, si Kuya Henry Dumael. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo, Kuya Henry? Mga 15. 15 years. So, tubong Zamboanga del Norte po kayo. Oh, So, buong Sa pamilya Dapitan. niyo po ay kasama ninyo sa Dapitan. Paano po nangyari ang insidente ng pagsauli ninyo ng backpack? amo siya ang area kay kami sa sasakyan nila. Pagka human among giga ang mga gamit nila sa ilang sakyanan, wala na nabantay ang ang bag, ang bag mga bilin. Pagka human, nilakaw nami, naday nabilin nga wala na bantay. Yun, nakita na po sa ako ang kauban, ihatag ra po niya na sa akong pasahero. Pagka human, pag mag-report, yang ihatag sa Port Police, katura ma'am, wala na. Pakipaliwanag naman kuya kung ano po ang naging proseso ng pagbalik ninyo ng backpack. Ikonover ko sa gwardiya, mag-report sa gwardiya, pagka human, ihatag sa Port Police. Yung Port Police na lang nag-contact sa tag-iya. Ano pong pakiramdam kuya ng nakita nyo at naibalik ninyo yung backpack sa may-ari? Palipayon ra, nakauli og bag. Oretoy na, parang ma'am, nabati na ko. Nakauli ko og bag. Ito lang po ba yung unang naging experience ninyo na may nawalang gamit at may naibalik kayo? Oo, una lang. So, pwede ho ba akong makahingi ng mensahe, Kuya Henry, sa mga kagaya ninyong nagtatrabahong porter sa pantalan na hindi nagdalawang isip na magsoli ng gamit? Ako mga kauban, og namoy makitaan nga dili inyo nga nabilin sa atong mga pasahero, diri sa atong sulod sa atong area, pantalan, kinahanglan atong iuli sa gwardiya o dili sa ato ang Port Police para mahatag siya ray makahatag og unsaon niya pagkuha sa tag-iya. Maraming salamat, Kuya Henry. So, ayan po si Kuya Henry, ang ating Certified Pasa Hero. Maraming salamat sa inyong ipinakitang katapatan. Naway dumami pa po ang mga katulad ninyo. Tandaan, ang paggawa ng mabuti. Ay nakaka-happy. Muli, ako si Karen Ancheta at ito ang Pasa Hero. Magandang hapon mga kapantalan. Ako si Karen Ancheta at welcome po dito sa ating episode ng Pasa Hero, kung saan kikilalanin ng mga kababayan natin na nagpakita ng katapatan, kahusayan at kabayanihan sa ating mga pantalan sa iba't ibang panig ng bansa. At ngayon, makakasama natin ang isang janitress na contract of service mula sa Pierre
ng Port of Princesa, PMO Palawan, na nagsaoli ng isang envelope na may laman na pera. At siya po si Ate Neby Kayanan. Hello po ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ate Neby, gaano ka na po ba katagal sa serbisyo? 2 taon pa lang po ma'am, ngayon po sa ngayon. Ilang taon na po kayo, ate? 40 years old po ma'am. So ate, pwede ho bang bigyan mo kami ng kwento? Ano pong nangyari nang nakita ninyo itong sinasabing envelope na may lamang pera? December 25 po yun ma'am. Time ng aking duty, naglilinis po ako sa aking area. Nakita ko po yung envelope po sa aking harapan. Yun po yakin napulot. Tapos sinilip ko po ma'am. Napansin ko po na may isang bagay na matigas. Yun po ma'am, nakita ko na pira na yung laman. Buti hindi nyo inakalang basura. Alak ko po rin po ma'am, basura po yun eh. Kasi hindi ko rin po akalain na kasi parang marumi na po yung wallet. Sinurrender ko po sa Port Police po. Ano po ang naging proseso sa inyo pag may nawawala o meron ho kayong ibabalik na gamit ng isang pasahero? Po ma'am, yung orient po namin, hindi po sa amin, i-report po kaagad sa Port Police Division po ma'am. Yun po ang ginawa ko po ma'am sa pagpulot ko po ng wallet. Hindi rin po ako interesado sa pira na yun ma'am. Kasi po ma'am, nakukonsensya po ako ma'am na hindi ko po pwedeng ibalik. Talagang bago ako mag-uwi, ibabalik ko rin po at ito-turn over ko rin po sa Port Police ng Magkano po ba ang laman, ate? 7,000 daw po yun ma'am. Ano pong pakiramdam, ate, na naibalik nyo dun mismo sa may-ari itong sinasabing envelope? Masaya po ma'am. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kagaya nyo po, Ate Neby, na hindi nagdalawang isip na magsole o magbalik ng mga napupulot o naiiwang gamit ng mga pasahero? Mas masaya po ma'am na ibabalik po yung mga bagay na hindi po sa amin. Honesty po is the best policy po ma'am. Very well said, Ate Neby. At ayan po, si Ate Neby, ang ating Certified PASA Hero. Maraming salamat sa iyong ipinakitang katapatan sa serbisyo. Naway dumami pa po ang mga katulad ninyo, ate. Tandaan, ang paggawa ng mabuti. Ay nakaka-happy. Muli, ako po si Karen Ancheta at ito ang PASA Hero. Magandang umaga mga kapantalan. Ako si Karen Ancheta at welcome po ulit dito sa ating episode ng PASA Hero, kung saan kikilalanin ng mga kababayan natin na nagpakita ng katapatan, kahusayan at kabayanihan sa ating mga pantalan sa iba't ibang panig ng bansa. At ngayon, makakasama natin ang isang port police mula sa PMO Zamboanga na hindi nag-atubiling tumulong sa isang balisang pasahero ng MV St. Michael the Archangel from Manila. Siya po ang Division Manager ng Port Police, si Superintendent Jezreel J. Quezulcon. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Gaano na po kayo katagal sa pagiging Port Police? Port Police po ako ng 7 taon. Unang assignment ko dito sa Zamboanga, so 7 years na po ako dito sa Zamboanga. So tubong Zamboanga po kayo, sir, at pamilyado na? May asawa ako, ma'am, at 4 na anak. So hindi po ako taga tubong Zamboanga, taga Negros Oriental po ako, kasi dito po ako nakapangasawa. So dito na rin po ako naka-base. Pakikwento naman po, sir, paano natulungan ng Port Police Zamboanga at napansin ng isang pasahero na tila problemado sa biyahe nito pauwi ng Hulo? Nung February 14, Valentine's Day po na umaga, habang minamanage natin yung daloy ng trapiko sa harap ng PTB, may lumapit na isang pasahero na galing sa Manila. So itong pasahero na to papunta ng Hulo. Kaso lang wala siyang pera pala. So ang ginawa niya, lumapit siya sa ating Port Police. So in-entertain siya ng Port Police, kumuha ng mga information. So itong pasahero pala na to ay yung asawa niya nagbi-bleeding sa Hulo. Umalis siya sa trabaho niya sa Manila, kahit wala siyang pera na enough para sa pamasahe, sa pagkain, pinilit niyang umuwi. So nung nandito na siya sa Zamboanga, wala na rin siyang pamasahe patawid ng Hulo galing dito sa Zamboanga. So nung lumapit po siya, pinakain natin siya. Since wala naman siyang pamasahe, nag-coordinate tayo sa mga shipping line operators natin
kung sino ba ang pwedeng mag-accommodate dito. After po noon, may tumugon po sa request natin na free na passage doon sa pasahero na yon. In-address ito ng ating quick response desk o yung malasakit help desk natin. So itong help desk na to is of course directive ng ating general manager. So itong QRD na to, ma'am, hindi lang ito yung natulungan niya na pasahero. So marami po tayong natulungan dito, yung mga person with disability, yung mga pasahero na of course may medical conditions, at saka yung iba pang nangangailangan ng tulong. So yung PMO po natin dito sa Zamboanga, ina-address po to. Even po yung paghatid sa hospital, ginagawa po ng PMO Zamboanga. Napakain natin si Andiman Uma, tapos pinacilitate po natin yung travel niya from Zamboanga going to Hulo. At yung mga port police po nag-ambag-ambag ng konting amount ng pera, ma'am, para may pambaon na rin siya while magta-travel siya from Zamboanga to Hulo. Napakagandang balita po niyan, sir, na nagtutulungan ang bawat isa dyan po sa PMO Zamboanga. Sa araw-araw na dumating po ba na ganitong sitwasyon, sir, mga ilang pasahero po kaya ang nakakadanas ng ganitong sitwasyon? Meron po tayong recorded, siguro sa isang buwan po, ma'am, meron po tayong natutulungan na ganitong sitwasyon, mga 2 hanggang 3. Pero regularly po, yung port manager natin, yung standing order niya po sa port police at of course sa ibang division ng PMO, na kung may makita po tayo na nangangailangan ng tulong while nandito sa port natin, ay mag-extend po tayo ng assistance. Yung port police po natin dito sa Zamboanga, including yung other divisions po, lumalabas po sila even hindi na mandate natin, as long na makita po natin na nangangailangan yung mga pasahero natin o yung ibang stakeholders po, nag-a-assist po talaga tayo. As of course, our corporate social responsibility at yung mga tao talaga dito sa Zamboanga is very helpful po talaga. Napakagandang balita ulit niyan, sir. Malaking bagay ho talaga na natulungan ninyo itong isang pasahero natin. May update na po ba tayo sa ating pasahero na pagdating niya doon sa Hulo, sir? Nakarating po siya safely sa Hulo, pero hindi na po natin nasundan yung hanggang makita niya yung wife niya po na nag-aantay. May sakit po. As appreciation doon sa shipping line operator po na nag-assist at nagpa-unlock doon or nag-approve ng request natin. Yung Montenegro Shipping Lines po, yung operations manager po nila si Mike Asnar po. Siya po yung nag-facilitate talaga, of course, with the coordination sa port police natin at sa quick response desk po natin or malasakit help desk. Maraming salamat po sa ating shipping lines na nag-assist at tumulong po sa Port Police ng Zamboanga. Ano pong pakiramdam, sir, na nakatulong kayo muli sa mga ganitong may ganitong sitwasyon na pasahero? Fulfilling po siya, ma'am, na aside na perform natin yung task natin, yung mandate natin to provide excellent and quality port services, yung fulfilling na makita mo yung tao na the season na down sila, natutulungan natin na i-lift up yung spirit nila and maibalik sila sa pamilya nila na nag-aantay sa mga bahay nila. Hihingi na lamang po kami, sir, ng mensahe mula sa inyo na naig ang inyong kabutihan ng puso na tumulong. In-encourage natin yung mga kasamahan natin sa Port Police or sa buong PPA po na we should go out sa ating comfort zone para ma-assist natin yung mga pasahero or mga stakeholders natin na nangangailangan. In the part po ng PMO Zamboanga, it's of course standing order by the general manager natin at saka ng port manager natin na in any case po, kailangan po talaga kaming mag-provide. So dito po sa Port of Zamboanga, may na-establish tayo na quick response desk, man po to 24 hours and ready to assist po. Whatever the concern po, hahanapan po ng paraan ng mga duty QRD natin, ng mga port police natin, and other members or katauhan ng PMO Zamboanga to find way to assist po. Maraming salamat po. Ayan po si Superintendent Jeshriel J. Gazulgon, ang Division Manager ng Port Police Zamboanga na ating Certified Pasahero. Maraming salamat sa inyong ipinakitang katapatan sa serbisyo. Naway dumami pa po ang katulad ninyo, sir. Tandaan, ang paggawa ng mabuti, Nakaka-happy! muli, ako si Karen Ancheta at ito ang Pasa Hero.
At dito po nagwawakas ang aming pagbabalik-tanaw sa mga kwentong good vibes na aming tinutukan sa nagdaang taon. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat po ha sa ating biyahe lalo na ngayong holiday season. Inaabisuhan po ang mga kababayan natin na laging check ang PPA social media accounts para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng inyong biyahe sa mga pantalan. Makakaasa po kayo naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PPA dahil naniniwala tayo na ang pagbangon, pag-unlad, abot tanaw. Ako muli si Lisa Monte at ito ang PPA Ngayon. Manigong bagong taon po mga kapantalan!